So hello guys, kung bago pa lang, like, subscribe, comment, share at ilalagay natin sa playlist sa ating spiritual life and random topics in life 2024 to 2090. So pag-usapan natin yung career, money at life. Yung papatuloy natin yung continuation, papatuloy. So sa aking masasabi po is ako, advance talaga ako na tao, or maingat talaga, or sigurista o sa ako. So, para iwas na ako, magdala ako mga sling bag at saka kung ang kwarto ko lalagyan ko ng padlock yun para wala makapasok. Ganun ako ka secure, depensa. Di pa nangyari yung sitwasyon is ginawaan ko na ng paraan, mga cellphone number, mga email address. Ganun ako ka advance, naghahanda talaga ako. Ate ko naghahanda ngayon. So na-arrange lahat ng lugar namin, arrangement at saka pattern. So ako naghahanda din ako about sa mga kalusugan. Yan, mga ubugayin dito sa mga kalusugan, mga hormones, lalo na sa kababayaan. Itong epilepsy yung patol ba, yung ganun, manginginig. Hindi pala yan sa pagbuntis lang pala, pwede rin para sa kahit matanda na, kahit any age ka magkakaroon ng patol or epilepsy or seizure, any age. Sabi dito sa kahit may iba na sa bata pa, may iba paglaki na, mga Alzheimer or mga kasadalasan is brain injury. Yan. Sa atin dito is the new kitchen garden. Yun. 30 lang, 30 lang yun eh. May mga picture yun, may mga picture, mga halaman, prutas, vegetables, yung mga may lupa. Magtataniman ba mga plants, plants to farming market. So mga organic, meron tayong meron na tayong basic economics. Hindi lang pala pera yung economics pala, mga decision yun at pera, negosyo or mga servisyo para pagtitinda, mga salon or mga shop. Yun lang din. Ang punto ko lang dito is yung nakaraan, iba-iba kasing status ng tao eh. May iba nakagraduate na, may anak na. Ako parang ganito pa rin ang status ko, pero hindi ko naman hinanayang yung sarili ko. As long as the future times, as long as may buhay, may pag-asa. Wag lang mawala ng hope o tiwala sa future times. As long as may tao magtitiwala sa iyo, magmamahal, gagawin mong lahat. Magulang mo, pamilya mo, mga friends mo, mga relative. Yun lang din na marathon talagang buhay eh. Hindi siya sprint, hindi siya pabilisan. Dito yung marathon, yung talagang survival ba, pang matagalan. Yung sprint kasi madalian lang, maiksi lang yung takbo. Yung buhay is marathon siya, na paano ka tatagal at paano ka makasurvive. Yun na mahaba yung lalakbayan mo, umaabot mo na edad, taon, araw, buwan, everyday, every decision. So yun lang din masishare ko, masasabi ko na yun lang din na ang importante talaga sa tao is okay naman yung naghanap buhay ka, nagtrabaho at na school. Huwag mo lang pabayaan yung kalusugan mo. Meron ka ring mga doctor style o mga medical para hindi ka magkasakit. So bago ka muna maggrabe yung sakit, magpunta ka na sa doktor. Prevention is better than a cure. Huwag mo nang pupunta na malala ng sakit. Para sa sasakyan, sira ng sasakyan. So mas maganda na maintenance. May kaalaman. Tapos kung sa pera, kung estudyante pa, mag-ipon-ipon, magplano na ng business. Yun lang, dalawa na yan, pagpababayaan mo yan. At saka pangatlo is huwag mag-asawa ng maaga. Piliin mo ang the right one. At kung ako, business una, at saka huwag magkaanak kaagad, baby, kung magkatuluyan sa jowa mo. Pero kung magpakasal ka na, kasi kailangan mo nang magbakod or lumayo sa parents mo, mag-upa ka ng sariling bahay mo, kuryente, tubig. So yun ang
ang reality or maharapan natin lahat. Ayun, kay sarap ng may minamahal, saan mo nandito ako, umiibig sa'yo. Pero yung pag-ibig na yun, kailangan din ng pera yan. Wala namang pag-ibig na, walang tatagal na pag-ibig kung walang pera. Sama-sama talaga yan, may pera at kaalaman, at saka plano, ano mga action na gagawin mo. Kasi ngayon hindi na nakamatter ang effort ngayon, importante is talent or intelligence. Kailangan talaga sa panahon ngayon, kasi anin mo ba yung masipag pagiging empleyado, kung hindi ka nagbi-business hindi ka rin yayaman. Ang kailangan din, bago ka rin magnegosyo, maging boss, kailangan mo rin ng kapital, kaalaman. Yun lang din na pareha sila nagsisipag, nag-effort, mas yumayaman pa yung boss talagang may-ari sa business. Oo, kung mag-online siya, may mga tindahan, mga shop, depende para kasing puzzle ang buhay Yun lang din na parang paulan yata, pero sana ay ikaw na nga. Yun lang din na sa buhay ngayon, yun lang din, piliin mo rin ang tamang tao, hindi lang sa kalusugan, hindi lang sa business or sa pera na pag-iipon. Piliin mo rin ang tamang tao na kasama mo. Yun ang mga yung nasa religion, sa simbahan at saka religious, mabait, spiritual. Yun na, piliin mo mga tamang asawa mo, kasama mo, o mga klaseng pamilya yon na may takot ng God Yahweh na gumawa ng masama. At ang importante lang kasi sa tao, daming comment, di ba? Maraming isisabi. At dito nagsishare lang tayo ng idea, kasi alam mo na, kung ang gagawin mo walang direksyon, walang vision, wala lang lahat ng gagawin natin, wala lang resulta. Yun lang dito na nagsasabi lang tayo dito sa mga youth, mga kabataan, nasa base sa experience ko, base sa mga pinagdadaanan ko sa buhay, my 34 years of existence. Yun lang din na masasabi ko, na maganda talaga hindi magbasta-basta dire-diretso ka maggawa ng isang desisyon or isang plano sa buhay. Sampol, mga kabataan kasi hormone hot yan sa mga sexuality Oo, hindi nila alam na bawal pala yung mag-sex na hindi kasal, hindi dapat kahit sino-sino o kapamilya mo o relatives mo. Hindi alam, kailangan talaga ng kabataan is kaalaman, knowledge or wisdom para yung buhay nila gumanda. At kailangan din ng may tawag nito, mentor, mag-guide sa kanila anong gagawin sa buhay. Baka sa 18 mo, 15 years old, nabuntis ka na, wala na. Mayroon din namatay ng maaga na mabuntis ng maaga, pero kung mabuntis ka rin ng maaga, hindi din kasiguruhan na masosolve yung problem mo. Kailangan talagang may gagawin ka something out of school, out of work. Yung income mo, tama lang makakain, paano ka makaipon doon? Yung iba na maraming nagsusugal online. Okay. Nagsasabi lang tayo ng totoo. We are speaking the truth. Real situation sa buhay ng tao. Yun lang din na mga kabataan kasi wala kasi naggagabay. Sana kung meron akong narinig ganitong video noon, gaganda sana ang buhay. Dapat mga kabataan mag-ipon ng pera. Pwede rin to sa all ages o hindi naman huli ang edad all ages pwede mag-ipon, kung gumastos kunti-kunti lang, magplano anong business, anong skill or anong gagawin. Kasi para akong naging mentor yung si Yeshua, di ba, yung Jesus sa Christian. Mayaman ba yung apostle sa Bible? Di ba hindi, taga-salita yun. Parang sabihin nila, baliw ka bakit ako maniniwala sa'yo? May nagawa ka ba sa buhay? Meron ka bang nagawa? Meron akong nagawa, hindi nakaasawa ng maaga. May kaalaman. Aanin mo ba yung marami kang pera? Sige, sabihin natin, nagsipag ka, nag-aral ka, ginawa mo lahat. Nagbigla ka nakasakit. Sakit. Wala na. Wipe out yung pera mo. Bagyo. Nga, nagsisipag ka nga. Hindi naman siya masama magsipag. Kailangan din may double effort ka, more extra ka pa. Extra effort, extra kaalaman. Kahit pagod ka na, maghanap ka pa ng paraan. Paraan to
yung mga ano kung susundin mo lang tong advice ko, maganda talaga ang buhay mo, maniniwala ka sa akin. Huwag maghahabol na masyadong lumabas ng mga cellphone, mga sasakyan. Live simple at start a business and take care your health. Hindi simple ang kalusugan. Ako napupunta din ako sa mga doktor. O sabihin natin nagtatrabaho tayo, nagsisipag tayo lahat. O ang ending, saan pupunta yung perang pinaghirapan mo? Meron kaming kapitbahay dito sa subdivision. Engineer na. O pero ano nangyari? Namatay sa kidney disease. O chronic kidney failure. O wala na, dialysis. O, meron bang ipang mayabang ang school at trabaho? Wala. Diba? Hindi ko naman sinasabing hindi na magtrabaho at hindi na mag-school. Kailangan mo i-expand yung utak mo. Hindi ka lang dapat doon lang sa social media lagi. Kailangan mo mag-aral sa mga doktor para makasave ka ng gastos. Makasave ka sa problema. Makaiwas sa problema at problema pagdating ng panahon. Para maganda yung turo ng bata mo, planuhan mo ang pagbuntis. Siyempre, hindi madali ang paglabas ng pagbuntis. Kailangan din na may pera yan, na tamang bahay, tamang kasama, lugar. O paglabas ng bata, paano yan ilalabas? So, mahirap yan. At lalo na, kailangan mo aralin ang the right one para sa iyo. Oo, baka tinignan mo lang, kapugian lang. Walang biblical, pera lang, gwapo lang. Kung mali ang attitude niya, kung mali ang attitude na nakita mo sa kanya, mali talaga din ang ending. Huwag kang mag-expect na kung magdesisyon tayo sa buhay, hindi dapat base sa emosyon. Based din sa pagdarasal at sa pag-iisip. Isipin ang tamang bagay. Hindi dapat na ang damdamin lang. Baka magbago siya. Hindi. Maliban lang kung mahal ka niya. O, di ba? Yun lang din parang sa akin, para tong time machine. Kung sana, anong year pa darating ito, to 2000s, to 2200, ewan ko anong taon in the coming times, magagamit to all ages and all times, and all persons. Kung depende sa decision mo, pero kung susundin mo talaga to wisdom tong sinasabi ko dito sa YouTube, oo, hindi lang ma-appreciate, pero pag malaman mo ito as value as gold and diamond, the most pressured, mas mahal pa sa ruby mas mahal pa sa ruby ang advice ko. Bakit ko masabing ganito? Kasi based to experience hindi tayo na based as in theory lang, as in action talaga. Nakita ko with experience talaga. Hindi lang tayo mayaman, kasi kung mayaman pa ako, isa ako sa mga busy lang din, pinabayaan ng kalusugan. Muntik na rin ako namatay yung nakaraan last 10 years ago Mabuti na lang, at least nagabayan ako anong dapat kong gagawin. Kasi anin mo na yung marami kang pera, kung dialysis ka na, 8,000 kada linggo. Kung hindi ka bibili ka ng kidney, 500,000 o 1 million. Saan tayo maghanap ng pera dyan? Kung wala kang 1 million, patay ka. O, diba? Bakit ka nagkakasakit? O, hanapin natin anong dahilan. What is the really cause? Ang health talaga is a big war, it's a big challenge. O, paghanap ng pag-graduate, yung pag-school mo, mahirap yun. O, alam natin yan. Yung pag-work mo ngayon, mahirap yan kasi nakakisama ka ng ibang tao, ibang boss. O, alam natin mahirap yan. Pero ito masasabi ko sa inyo. Kapag hindi mo to susundin itong mga sinasabi ko, hindi ka nakikinig, hindi mo sinabuhay talaga, hindi mo ginagawa, talagang gagaya ka sa ibang karamihan or common. Hindi masaya, naghihiwalayan, walang pera, nagkakasakit, walang mapuntahan, walang negosyo, nagkikitira lang. Itong advice ko, itong mga sinasabi ko, para iwas sa problema nyo. Okay? From the love, from the bottom of my heart, galing sa puso ko. Okay? Hindi tayo magsisinungaling dito na yung i-advise ko makapahamak sa inyo, hindi. Okay? It will never happen like that. My advice is good. Oo, na iwasan mo yung mga bisyo, mga bad drugs, bad na mga kasama mo. Bakit? Bakit ko sinasabing ganun? Kasi para iwas problema. Kapag hindi mo gagawin itong mga sinasabi ko, ikaw o kayo mapapahamak din sa any time, any age, or any years.
or any status ka pa ngayon na may pag-asa ang buhay. So siyempre, dami-dami na tayong nagkakagulo, dami na nagkakasakit, daming walang pera. O, hindi pa tayo masaya. Di ba parang maiksi lang ang buhay ng tao, din hindi pa tayo masaya. Then hindi na figure out natin ang gumagawa lang ng problema, tayo lang din kasi inosente tayo, mangmang or ignorant. Di ba may kasabihan nga sa mundo na ignorant of the law excuses no one, di ba? Yun lang din na hindi naman ako nagbiging perfectionist na maging perfect ang buhay ko. Bago ko to nasabi ko to, hindi talaga ako yumaman. Kasi kung yumaman pa ako, kasi minsan ang being mayaman, hindi mo na maintindihan yung mahirap, hindi mo maintindihan yung kahirapan. Siyempre takot ka nang nakawan ng pera mo, baka papatayin kanila, wala silang experience. Comfort zone lang sila. Mabili lahat ng gusto nila. So mas maganda na up and down. Marunong ka rin sa mahirap, marunong ka rin sa mayaman, marunong ka magbalanse. Siguro kung yumaman pa ako noon, mapatay pa tayo kasi maawain ka, or magkakasakit din, wala ka rin alam ang gagawin. Siyempre life is full of mystery. Oo, wag mong sabihin na ang buhay straight line lang, di ba? Puro kasayahan lang. May up and down talaga yan. Parang roller coaster talaga ang buhay. Yun lang talaga na kung mayaman pa ako, hindi ko to mabibili ang mga libro, hindi ko malalaman ang kaalaman. Diba? Hindi ko malalaman ang Bible. Kung siguro kung puro lang masaya ang buhay ng tao, hindi naman tayo maghahanap ng problema. Bakit tayo maraming nakagulo at hindi masaya ang buhay? Kasi hindi natin natama ang dapat tamang gagawin. Ibabase talaga natin sa Bible lahat ng gagawin natin. Hindi dapat ibabase sa sarili mong kaalaman, sarili mong lakas. Kasi minsan magdarasal lang tayo na wala lang. Magdarasal tayo, isa sa buhay talaga natin, gagawin talaga natin yan, yung sinasabi natin. Ako agree ako dyan. Yun lang din na nobody is perfect. Yun na bakit tayo nag-aaral, nag-work, kasi hindi talaga tayo perfect na tao. Magkakamali talaga tayo. Okay? So yun lang paalala ko sa inyo, sa atin lahat, na we are just human, but hindi excuse na being human as na bahala na lang si Batman, bahala na lang maglabing basasaging. Kung sexuality lang, relationship lang iisipin mo, then hindi tayo seryoso sa pag-school. Alam mo na ano pwede mangyayari sa buhay mo, makikita mo na yan. Hindi na tayo magbulag-bulagan, o di ba? Parang blind ba na okay na itong gagawin. Minsan itong decision natin, ito nagpapahamak sa atin buhay. Itong mga ginagawa natin na parang normal lang, ito parang nakakapahamak sa atin. Balang ako lang, parang itong mga sinasabi ko, itong libro, para akong x-ray. Ini-x-ray ko ang sitwasyon ng buhay ng tao. Sine-check ko anong mga mali, anong dapat gagawin, di ba? Para gumanda at masaya ang buhay, di ba? Kasi yung iba, minasama kasi yung sinasabi ko eh. Pero what if kung intindihin mo lang yung sinasabi ko, gagamitin mo yung imagination, wag kang magbase sa TV, wag kang magbase sa mga kapitbahay. Isipin mo lang yung sinasabi ko, intindihin mo lang. Please understand. Intindihin mo lang, 'di ba? Napakaganda ang message ko. 'Di ba? Yun lang din na I'm not here na i-discourage ka, 'di ba? Nandito ako, nag-a-advise ako kasi may free time na makarelax ako, naggalaw-galaw na ako kanina. Yun lang din na to contribute something na makatulong sa tao, kahit sa pamagitan na lang sa YouTube. Okay? So like, subscribe, comment, share. Love you, peace, love you all. Thank you po sa lahat sa papanood. Niready ko na po para sa ibon. Nagbehave talaga sila. So okay,